Bantay Boto 2025. Lightmates, sumarangkada na ngayong araw ang local absentee voting para sa May 12, 2025 national at local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang voting period para sa absentee voters ay magsisimula po ngayong araw 8 a.m. hanggang April 30, 2025. 57,689 absentee voting applications ang inaprubahan ng COMELEC kabilang ang 1,005 media personnel na kasama po kami. 29,030 na mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Sinabi ni Garcia na ang voting period para sa absentee voters ay idaraos sa mga lugaran ng mga requesting offices. Sa media voters naman sa National Capital Region o NCR, ang mga balota ay i-deliver sa Office of the Regional Election Director kung saan din idaraos ang botohan. Hindi haharangin ng COMELEC o poll body ang pagpapatupad ng 20 pesos kada kilo na bigas ngayong pong eleksyon. Pero maasa ang ahensya na tutuparin ng Department of Agriculture DA ang mga kondisyon na inilatag para hindi magamit sa pamumulitika ang rice program. Dahil dyan, pinagbabawal po ang pagsama ng mga politiko kapag iminibenta na ang bigas. Dapat din gawin ang pagbebenta sa mga pampublikong lugar at hindi pagbabawalan ng mga media, stakeholders at civil society na masaksihan ang bentahan nito. Pinayagan na ng Commission on Elections ang pamamahagi ng mga botante ng mga sample ballot para sa 2025 elections. Ayon sa COMELEC, basta ay hindi dapat gamitin ng mga botante sa mga balota ang mismong official seal o logo ng poll body. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi maaaring magamit ang mga sample ballot sa mismong botohan dahil hindi ito tatanggapin ng VCM o vote counting machine. Nagbabala naman ang COMELEC na mahigpit na ipinagbabawal ang pamamahagi nito isang araw bago ang eleksyon maging sa mismong araw sa May 12. Sinabi po ng Philippine National Police o PNP na may natanggap ng banta sa buhay si Rizal Cagayan Mayor Joel Ruma bago siya binaril sa isang campaign sortie. Nadiskubre po ang banta kasunod ng follow-up investigation sa naisignawa po ng Cagayan Valley Regional Police Office. Dahil dyan, iniutos na ni Philippine National Police Chief Romel Marbil na agarang bigyan ng security detail ang mga kandidato na may banta sa buhay. Samantala, umabot naman sa 58 ang naitalang election-related incidents mula January 12 hanggang April 24 ayon sa PNP, pero higit na mas mababa ito kumpara sa mga naitalang karahasan noong 2022 elections.